The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ako po si Jericho Macaranas, isang thyroid cancer patient. And welcome to my channel. Ito po ay part 3 ng aking Big C journey o thyroid cancer journey. At sa video pong ito, ating pag-uusapan ang total thyroidectomy na ginawa sa akin bilang parte ng paggagamot ng aking cancer. Samahan niyo po ako. At dahil po ako ay positive na sa cancer dahil sa ginawang biopsy, hindi na po ito inilihim sa iba pagkos ay aking ikinuwento na at isinabi na ako ay may sakit na cancer at ako ay nangangailangan ng panalangin. At bumuhos agad ang napakaraming messages na ako ay kanilang ipagdarasal, nalakasan ko ang loob. At yun na rin ay naglabas na ng papel na ako ay in-announce sa buong order na ako ay may sakit at nangangailangan ng panalangin. At bumuhos ang napakaraming mga, sabihin na nating, grasya. Yung mga rosaryo, istampita, mga santo niño, mga imahen, mga relikya ng mga santo na siyang magiging aking spiritual weapon sa pananalangin, ito pakikipaglaban dito sa cancer. Paano gagamutin itong thyroid cancer? So sinabi sa akin ng doktor, ako ay kailangang sumailalim sa isang operation. Ito ay tinatawag na total thyroidectomy o yung pagtatanggal ng buong thyroid. At magkakaroon din ng neck dissection. Bubuksan ang aking leeg. Titignan yung mga lymph nodes, kukunin yung mga kumalat na cancer cells sa aking leeg. So, hindi lahat ng may sakit na cancer, na thyroid cancer, ay total thyroidectomy. Kasi minsan, yung sabi ko nga sa unang video, para siyang paru-paro, ang hugis ng thyroid, minsan yung itong part lang na ito ang may bukol. So, yung itong part lang ang tinatanggal. May partial thyroidectomy. At kapag nag-metastasize na o yung kumalat na yung cancer cells, katulad ng sa kaso ko, tinatanggal na po ang buong thyroid. At napakalaki ang magiging epekto nito sa aking katawan. Una, hihina na ang aking metabolism. Pangalawa, ako'y mawawalan ng thyroid gland, hindi na ako makapagpuproduce ng thyroid hormone. Kaya may for life medication na. At yun yung pag-inom ng thyroid hormone na tinatawag na levothyroxine forever. Kaya may forever sa levothyroxine ang may cancer sa thyroid. Sa kabilang banda, ako ay nalulungkot sapagkat ako ay temporary munang lalabas ng formation sa pagpapari sapagkat kailangan kong magpagaling. Bago lumabas ng seminaryo, ako naman po ay pinrases ng mga pari, pinroseso kung paano ang aking magiging buhay sa labas, kung ano yung mangyayari, kung pagpapalakas ng loob, at sinasabi naman nila na, hindi ka namin pinapaalis at hindi ka namin papaalisin dahil wala ka namang ginagawang masama. So ngayon, tayo ay mag-focus sa iyong pagpapagaling. Ipanalangin natin sa Diyos nang sa gayon, ikaw ay makapaglingkod muli. Para sa akin, ako ay talagang nahirapan dahil ito ang aking gusto. Ito ang aking buhay. Pero sa kabilang banda, ito rin ay isang misyon na aking ikukwento rin sa mga susunod pang video kung paano ito naging misyon. At dumating na nga po ang time na ako ay ooperahan. Total thyroidectomy with neck dissection. So, kailangan kong maghanda sa operasyon na ito. Unang-una kong ipinaghanda ay spiritually, of course.
dahil alam ko na Diyos lamang ang makapagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kung kaya ako po ay nangumpisal at nagpabasbas, nagpapahid ng Santo Olyo bago gawin ang operation. Para kung sakaling magkamali man, ay Lord, no? Pero hindi. Mating ang mga maraming kaibigan para magpasaya, magpatawa, at mawala ang aking takot bago ako operahan. And then, sabi sa akin ng isang doktor na kaibigan, kailangan ko matulog sapagkat ako'y magugrogi sa anesthesia at mahaba ang operasyon. Matagal bago ako magising, kung kaya't kung pagod ang aking katawan, ako ay mahihirapan. At totoo nga po. Kaya sa mga magpapa-opera, magpahinga, mag-relax po kayo. February 20, 6 a.m., ako po ay sinundo na para dalhin sa operating room. Bago ako operahan, ako po ay kinausap ng anesthesiology at ng mga nurses doon at sinabi sa akin kung paano yung proseso na gagawain sa akin. So ako po ay lalagyan ng anesthesia, makakatulog, at yun na nga po, gagawain na yung pagtatanggal. So umabot ito ng ilang oras din, pero hindi naman ganong matagal. Naalala ko, mga 7 a.m. ako nilagyan ng anesthesia at paglagay nung parang oxygen, ako ay nakatulog na at hindi ko na alam ang nangyari. 2 o'clock in the afternoon, doon na po ako nagising sa recovery room. At yun na, naririnig ko na ulit ang tot, 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 tot. Yan. So, ako ay nagising na at sinabi sa akin doon ng anesthesiology, "Brother, yan, tapos na po. Lakasan po ninyo ang inyong loob at magpagaling. Kaya niyo yan. Kaya natin yan." So, ayun po. Doon sa hospital, pagkatapos ko operahan, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga bumisita, napakaraming bisita. At kahit sinasabihan ako ng doktor na nakapagpahinga naman po ako, pero bumuhos yung napakaraming bisita. Maraming salamat po. And then, ako po'y nagtagal sa hospital ng 5 araw, lahat-lahat po. Dahil ako ay nahihirapan pa. Isa sa nahirapan ako ay nung araw din na operahan, kinagabihan, parang side effects din ata ng anesthesia, ako'y sumuka ulit. Since dahil wala akong ganong kinain, dahil bawal kumain nung gabi, 12 hours, 6 hours before ng operation, so wala akong kinain. Ako'y sumusuka ng walang kinain. At ang napakahirap dahil nandirito yung tahi. Hindi ko alam anong pigil ang gagawain ko, dahil sobrang sakit talaga. At pagkatapos po nun, of course, hirap na hirap tayo, pero dasal ng dasal at pagpapasaya ng pamilya, ng mga kaibigan na nandoon sa ospital. Malaki ang tulong ng ating mga relasyon sa ating pamilya at mga kaibigan sa ating mga may sakit na cancer. Ano yung mga iniinom kong gamot after kong operahan? Ako po ay pinapainom 3 times a day ng 2 tabletas ng calcium, sapagkat ako ay nawalan ng calcium. Yung pagpuproduce ng calcium ay bumabagal dahil dun sa nangyaring operasyon. Ako rin po ay uminom ng antibiotics dahil para doon sa opera at ang pain reliever. So medyo hirap po ako sa pain reliever dahil nagkakaroon ako ng allergy sa pain reliever. So ang pinaka masaklap pa na nangyari, dahil nga ako'y nagkaka-allergy, hininto ko. So sabi ng doktor, hindi, huwag mong ihinto dahil masakit nga, pero dahil nga nagkakaroon ako ng kati-kati, so tinigil ko. At nung pagtigil ko nung gamot na yon, nawala ang aking mga kati-kati. Tiniis ko na lang yung sakit.
Ano ang ating magiging refleksyon sa pangyayaring ito sa aking buhay? Isa lang yung na-realize ko, na yung akala nating pag-aari natin ay hindi naman talaga natin pag-aari. Katulad ng ating katawan, no? Kapag ito ay nagkaroon ng diferensya, mawawala ito sa atin. Sino bang mag-aakala na itong thyroid na nananahimik ay mawawala na sa akin sa habang buhay? At papalitan na nga ng synthetic na thyroid hormone. So, ang aking refleksyon ay pag-ingatan ang ating pangangatawan. Pag-ingatan ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maliit man ito na sa tingin natin ay parang walang halaga, pag-ingatan natin. Huwag natin sasayangin, huwag nating pababayaan. Ikalawa ay ang pagpapanatili na malusog ang ating pangangatawan. Tayo, no, hindi tayo masyadong nag-aalala sa ating kinakain. Bata pa tayo, mahaba pa ang ating buhay, pero hindi natin alam na kahit tayo ay bata pa, maaari tayong dapuan ng mga sakit. At ang pinakamatindi pa rito, ito ang cancer. Kaya kailangan natin ingatan ang ating kalusugan, ang ating pangangatawan. Ang ikatlo, ang lahat ng ito, alam na natin, alam ko na hindi nga sa akin, ito ay ibalik natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng kung ano man ang mayroon tayo pagbabahagi. Since nawalan na ako ng thyroid, ano ang aking maibabahagi? Ang mabahagi ko lamang ay itong pagkukwento, itong pag-i-inform sa inyo, lalo na sa mga may sakit, na huwag tayong mawala ng pag-asa na ang next video po na aking i-upload ay second to the last dito sa aking Big C journey. Ito yung treatment na ginawa sa akin after ng operation. Ito'y tinatawag na radioactive iodine treatment, na isang kakaibang treatment, hindi katulad ng chemotherapy. At yun ay aking i-discuss sa susunod na video. At ang panghuli
ay tungkol sa monitoring stage. At magpapalit po ako ng content muna dahil ongoing pa ang treatment, ongoing pa ang pagpapagaling. So marami pang mangyayari. Ikinukwento ko po ito bilang pagbibigay ng lakas ng loob lalo na sa mga may thyroid cancer. Nalilito sila, ito ba ay paano ba to? Ano bang ginagawa dito? So ito po mga videos na ito, sana po makatulong, makapagbigay ng inspirasyon ang aking karanasan tungkol sa thyroid cancer. Kung kaya't, kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, no? Mag-subscribe na po kayo and click the bell button para updated po kayo sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Shout out! Ayan. Sa video pong ito, akin pong binabati ang lahat ng mga tumulong financial, emotional, moral, and most especially ang pagdarasal sa aking pakikipaglaban na ito sa cancer. Napakarami po ninyo, hindi ko na po kayo iisa-isahin, pero bibigyan ko po ng diin lamang itong mga nasa larawan. Ayan po. So maraming salamat po.